Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok-may, hindi tumugon si Jesus. At lumapit ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na po ninyo. At nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tupa. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisiksikan ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kaniyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri kita, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadeboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ng ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Maliwanag po nating narinig sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang isang kanineyang babae na nagsusumamo sa ating mahal na poong Jesus Nazareno upang pagalingin ang kaniyang anak habang ito ay pinahihirapan ng isang demonyo. Ang babaeng lumapit kay Jesus ay hindi isang Hudyo. Sa makatuwid, siya ay tinuturing na isang hintil. At kung siya ay hintil, itinuturing naman siyang isang pagano. Noong kapanahunan po ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, naniniwala ang mga Hudyo na sila lamang at ang bayang Israel ang pwedeng maligtas dahil sila lamang ang bukod-tanging pinagpala at hinirang ng Panginoon. Kaya naman para sa kanila, ang mga pagano at mga hintil, kagaya ng babae sa Ebanghelyo, ay walang puwang para sa kaligtasan,
para sa kaginhawahan mula sa Diyos. Kung mapapansin po ninyo, hindi tumugon ang ating mahal na poong Jesus Nazareno nung unang lumapit at humingi ng saklolo ang kanineyang babaeng ito. At mariing ipinaliwanag ng ating Panginoon na sa mga tupang naliligaw ng sambayan ng Israel lamang siya pumunta at isinugo dito. Pansinin po ninyo ito. Ang kanineyang babae ay hindi agad sumuko sa hindi agarang pagtanggap sa kanya ng ating Panginoon. Imbis na panghinaan ng loob, lumuhod siya sa harapan ng Panginoon at sinabi, "Tulungan mo ako, Panginoon." Ipinaliwanag pa niya na ang mga tuta man ay nagsisiksikan at nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Dahil dito, sa puntong ito, ay lubos na humanga ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa kaniyang matibay na pananalig at noon din sa mga sandaling iyon ay gumaling din ang kaniyang anak. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kung akin pong maitatanong, kamusta po ang inyong pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon? Kagaya po ba na tayo ng kanineyang babae sa Ebanghelyo na hindi agad-agad sumusuko at hindi natitibag ang pananalig sa Panginoon? Kagaya ba rin niya tayo na tanging Diyos lamang ang kaniyang pinagtitiwalaan at inaasahan sa kaniyang buhay? Napatunayan sa ating Ebanghelyo na lubos na kinalugdan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ang taong sa Kanya ay nagtitiwala at naniniwala. Sa pamamagitan ni Jesus, ang kaligtasan ay naging bukas para sa lahat. Uulitin ko po, sa pamamagitan ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, ang kaligtasan ay naging bukas para sa lahat. Ito ngayon ay hindi lamang para sa mga Hudyo. Ang kaligtasan hindi lamang para sa bayan ng Israel. Ang kaligtasan ay napasa ating mga kamay. Ibig sabihin, mayaman man o mahirap, hintil man o Hudyo, Kristiyano man o iba ang relihiyon, lahat ay may puwang sa kaligtasang kaloob ng Panginoon. Sapagkat hindi nais ng Diyos na may mahuhuli, hindi niya nais na mayroong maiiwan. Ang hangad ng Diyos, tayong lahat sama-samang makarating sa kalangitan ng Ama. Kaya't pagkakaisa ang nais ng ating Panginoon at hindi pagkakawatak-watak. Sa araw na ito, ipinapaalala sa atin sa ating Ebanghelyo na darating ang Panginoon gaya ng karanasan ng babaeng Kananea na susubukin tayo sa ating pananampalataya. Susubukin tayo hindi upang ubusin ang ating lakas at pag-asa, kung hindi upang mas higit na palakasin ang ating pagkapit sa Diyos. Walang pananampalatayang madali. Uulitin ko po, walang pananampalatayang madali. Ang tunay na pananampalataya ay kayang pagtagumpayan ang anumang hamon at pagsubok ng panahon. Ang tunay
na pananampalataya, hindi basta-basta sumusuko. Ang tunay na sumasampalataya, tanging sa Diyos, naniniwala at nagtitiwala. At higit sa lahat, ang tunay na sumasampalataya, pinagpapala, pinagagaling, at ginagantimpalaan ng poong may kapal. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.